Alam din natin sa mga nakaraang linggo, ilang lindol na yung yumanig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Marami ang natakot at marami na rin ang naghahanda sa mga posibilidad na mangyari ang tinatawag nilang The Big One. Maraming nakakaalam niyan. Nag-iwan ito ng tanong at pagsusuri sa marami kung gaano nga ba katatag ang mga struktura na ating tinitirhan. Sapagkat marami ang mukhang matatag sa labas, pero kapag dumating na yung mga sakuna katulad ng lindol, doon na lang malalaman na doon mo lang malalaman ang tunay na katatagan o tibay ng strukturang ito. Hindi ba't ganito rin ang kalagayan ng maraming iglesia? Maaaring maganda yung mga panlabas na anyo, maraming programa, aktibo sa mga gawain, magaganda yung mga sistema, mahuhusay yung mga lider at mga tagapanguna, pero kapag dumating yung mga pagsubok, doon lumalabas kung saang pundasyon nga ba nakatayo ang iglesia. Ano nga ba ang nagpapatibay sa iglesia sa gitna ng matinding pagsubok at pag-uusig? Even as we remember the Reformation Month, we are reminded na hindi ang husay ng mga reformador o ang katalinuhan ng mga teologo o anumang ganda ng gawa ng tao, kundi biyaya lamang ng Diyos ang tanging matatag na pundasyon ng bawat iglesia noon, ngayon at sa mga susunod na panahon. Ito ang titignan natin ngayong umaga sa tekstong binasa sa atin kanina sa Hebrews 13:9 na nagpapakita na ang tunay na katatagan, katapatan, pagpapatuloy ng isang iglesia ay hindi nakasalalay sa galing ng tao o gawa ng tao, kundi sa biyaya lamang ni Kristo. Si Kristo ang siyang matibay na pundasyon ng bawat iglesia sa lahat ng panahon. So let me lay down before you my message proposition. In every generation, the church perseverance is established not by human ways but by Christ's all-sufficient grace. Sa bawat henerasyon, ang pagpapatuloy ng iglesia ay napapatatag, napapatibay, hindi ng mga kaparaanan ng tao, kundi ng sapat-sapat na biyaya na nakay Kristo. This is what we want. Hindi lang yung makapagpatuloy tayo, kundi maging tapat at tumatatag tayo sa ating mga pagpapatuloy. Pero let me clarify na hindi natin sinasabi na lahat ng kaparaanan ng tao ay masama. Tulad ng paggamit ng teknolohiya, mga programa sa iglesia o iba't ibang sistema ng pagpaplano. Maganda at kapaki-pakinabang ang mga ito, pero nagiging napakadelikado kapag ito na mismo ang ating batayan ng isang matatag na iglesia. When we say, ito matatag to dahil may mga program sila, ito matatag to dahil sa mga bagay na ito, doon nagkakaroon ng problema. Kapag iniisip natin na kapag wala yung mga ito, hindi makakapagpatuloy ang iglesia. Isipin mo, walang teknolohiya, hindi makakapagpatuloy ang iglesia. Ito ay maling kaisipan at yan mismo yung pagtingin na nagiging problema. Ang kaparaanan ng tao ay maaring maging tulong pero hindi ito matibay na pundasyon. Ang kailangan ng bawat iglesia ay matibay, hindi naluluma at hindi nagbabagong pundasyon upang matatag na makatindig sa pananampalataya, at ito'y walang iba kundi ang sapat na biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya before we have verse 9, we have verse 8. Ang Panginoong Hesukristo na parehas kahapon, ngayon at sa habang panahon. For us to see, it is intentionally laid down like that para makita natin yung dalawang contrasting idea in our text. Alam mo, mas maganda at mas maiintindihan mo pag merong magka-opposite idea, kagaya nung sa Psalms, di ba? Psalms 1, merong opposing ideas. Even dun sa mga dati nating pag-aaral, disciple na peke at totoong disipulo, mas madali nating makikita yung difference, no? And this text as well ay nagpapakita sa atin ng dalawang contrasting idea. And what are those? Those are the instability of human ways and the sufficiency of God's
grace. Una nating tignan kung bakit ang kaparaanan ng tao ay sinasabing marupok, hindi matibay na batayan ng iglesyang pagpapatuloy o iglesyang pananampalataya. Sabi sa Hebrews 13:9, huwag kayong padadala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Yung mga salita dito na huwag padadala ay mga salitang naglalarawan ng unti-unting pagkaanod. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan, kaya marami ang hindi ito basta-basta namamalayan. Ito ay, again, babala right after yung verse 8 that says, Christ is the same, yesterday, today, and forever. The author, again, I want to emphasize the two contrasting idea. And let me just expound on that. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng hindi nagbabagong si Kristo at ang kaparaanan ng tao sa pamamagitan ng pabago-bago at kakaiba na mga turo. Pag sinabi natin dito yung diverse or sari-sari, ang literal na pakahulugan nito ay halo-halo o paiba-iba o pabago-bago. Parang mga aral na pinagtagpi-tagpi yung tradisyon, karanasan at opinyon ng tao. Parang sa biruan nga ni Brother PJ, buti wala siya, no? Chop suey theology daw, ano? Parang ganon. Ngayon, pag sinabi naman nating kakaiba, kasi yun yung wordings iba-iba or sari-sari at kakaibang mga turo. Pag sinabing kakaiba o strange, hindi ito weird or parang katakataka lang. Ang pinapatungkulan nito ay mga foreign teaching. Parang ang ibig sabihin ay hindi likas na kabilang o kasama at teaching that does not belong. So, kung i-apply natin sa text natin, it is pertaining to those teachings that do not belong to the household of faith. Mga pagtuturo na taliwas sa ebanghelyo na dapat hindi tinatanggap pero nakakapasok sa iglesia. Parang ang halimbawa natin dyan ay virus. No? It is called a foreign cell na different from our own cell na pinapatay ng mga white blood cell. Ganyan din ang kakaibang mga katuruan dito, no? Hindi ito dapat tinatanggap, dapat ito ay pinupuksa sa sambahayan ng pananampalataya. And this strange teaching may sound spiritual. Pwedeng hindi ito gumagamit ng direkta o mga salitang immoral at maaaring ang ginagamit pa nga nitong mga pananalita ay mga pamilyar na mga pananalita kagaya ng pagsamba, pananampalataya at biyaya. Pero kung hindi nakasentro kay Kristo, ito ay hindi mula kay Kristo at nagiging laban pa nga kay Kristo. Ang dahilan kung bakit nagbibigay ng babala yung may akda dito sa kanyang mga mambabasa ay dahil merong mga Hudyong Kristiyano na naniniwalang kailangan pa din nilang sundin ang mga batas patungkol sa pagkain at ginagamit ito bilang panukat ng kabanalan. May ilang nagtuturo na ang sinasabi na kung babalik at susundin nila yung mga dietary laws, sila ay magiging matatag sa pananampalataya. Kaya nilinaw ito further in verse 9 na mabuti na ang puso ay patibayin ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagkain na hindi pinakikinabangan ng mga tumutupad nito. So, mas malinaw yung ang salita ng Diyos. Sabi niya dito, mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na walang naidudulot sa mga sumusunod nito. Again, gusto kong makita niyo yung paggamit niya ng salitang pagkain. Ito ay tinatawag na sinekduki, no, na a part referring to a whole. Kapag sinabing it is nice to see your face around, parang sinasabi mo, hindi mo naman sinasabi na yung mukha lang yung interest mo. Ang interest mo ay buong pagkatao. You're just saying a part of it, but you are pertaining to the whole. Ganito yung mismo yung paggamit dito sa pagkain. Ito ay pumapatungkol sa lahat ng mga ritualistic or external observance
o mga gawa ng tao na tingin nila kung gagawin nila ay makakapagpalakas ng kanilang puso o panloob na pagkatao o ng kanilang pananampalataya. Again, gustong ipakita ng may akda na kung si Kristo ay hindi nagbabago on verse 8 at siya ang biyaya na nagpapatatag ng pananampalataya, then sapat na siya at hindi na kailangang magdagdag ng kahit ano pa. Kaya kung ang mga Jewish Christian ay bumabalik doon sa dati nilang nakasanayan tulad ng mga seremonyal na pagkain, ay tila ba nagpapaanod sila papalayo sa Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi nila tahasan na tinatanggi si Kristo, dinadagdag ko lang naman. No? Dinadagdag ko lang yung tradisyon, yung gawa, yung mga seremonya para maging kanilang katiyakan at katatagan ng kanilang pananampalataya. Pero pag ginagawa nila yon, para bang sinasabi nila na hindi sapat na si Kristo lang. At ito yung nagiging mapanganib. Again, what is the danger? Kapag dinadagdagan natin si Kristo, parang binabawasan natin yung kasapatan niya. Whenever we add something to Christ, we are trying to subtract something from His sufficiency. And that is very dangerous. Mahalaga na maintindihan natin na ang mga kaparaanan mula sa tao, kahit gaano man ito kagaling, kahit gaano ito ka-impressive, ay hindi ito magiging matibay na pundasyon dahil ang kaparaanan ng tao ay palaging nagbabago. Ang kaparaanan ng tao kahit gaano kahanga-hanga, you will see them consistent for 1 week, 2 weeks, or pwedeng ilang taon, pero I can guarantee you na ito ay magbabago. At kung ito ay magbabago, merong danger na ito ay mabigo. Ay, isipin nyo, hindi tayo palaging malakas and our emotion is not always stable. At ang mga kaparaanan natin as the culture improves or develop, parang yung mga kaparaanan natin ay hindi pwedeng ma-stuck lang, no? Naluluma yung mga kaparaanan natin. Kaya naman kapag ito ang batayan at sinandalan ng ating mga puso, tiyak na babagsak tayo at tayo'y mabibigo. Gusto kong tandaan ninyo, ang mga kaparaanang pantao o mga nakasentro sa tao ay maaaring mangako ng katatagan, pero ang mga kaparaanang ito'y iiwan ng ating mga kaluluwa na walang katiyakan at hindi nasisiyahan. Human ways promise strength, but always leave the soul unstable and unsatisfied. Kaya kung tutuusin, hindi lang ang mga Hudyong Kristiyano noon ang merong ganitong panganib. Kung magiging honest tayo at magiging totoo tayo, the modern church also has its own version of this food. Tayo mismo ay parang merong sinasabi katulad sa Hebrews 39 na pagkain. Our own rituals or system na dinidependehan natin instead of the grace of God. Imbis na yung biyaya, meron tayong mga sarili-sarili nating mga gawa, kaparaanan, naging tradisyon, mga bagay na nakasanayan na minsan pinagpapalit natin yung biyaya doon. Pareho pa rin ang problema pag umaasa tayo sa mga bagay na gawa natin kaysa sa biyaya ni Kristo. Let me just give you a few example. Maaaring kumpiyansa ka dahil meron kang involvement sa mga religious activity. Pwedeng sinasabi mo, I serve on this, I attend always, I give regularly, therefore I am strong. Or we can say, na ang mahalaga naman, I am on a sound church. Magaling pa yung tagapagturo at nangangaral. Pero tandaan natin, ganyan mismo yung kalagayan ni Judas. Umupo sa pinakamahusay na mangangaral, maaaring mas active pa siya sa'yo, pero dahil hiwalay sa biyaya, ang paggawa niya ay baliwala. Walang ambag, walang tulong sa kanya, walang kapakinabangan sa kanya. Dahil hiwalay sa biyaya.
May ilan naman na ang tiwala nila ay nakabase sa kanilang mga emotional experience. Kapag naramdaman nila ang presensya ng Diyos, ang feeling nila ay matatag sila sa pananampalataya. Paano yung mga hindi nakakaramdam? Hindi sila matatag sa pananampalataya. Pwedeng i-accuse mo pa sila na, hindi mo nararamdaman ng Diyos, baka weak ka. No. Pero tandaan natin, mabilis magbago ang pakiramdam. Hindi magandang batayan ang pakiramdam. Kasi kung ito yung basihan natin, pwede tayong matulad dun sa mga tao na sinulubong si Kristo. Ang sigaw nila nung pagsalubong nila at sa pakikisaya nila sa mga tao ay husana. Pagkatapos, nung nasulsulan, biglang ang sigaw, ipako na siya. Mayroon ding mga nagtitiwala sa kaalaman nila. Sabi nila, alam ko na yan, narinig ko na yan, alam ko na ang katotohanan. Ganyan din ang mga demonyo, di ba? Maraming alam, nanginginig pa. Again, huwag tayong mayabang kung demonyo lang din naman ang ating tinutularan. Ang lahat ng ito, mga gawa, emosyon, tradisyon o kaalaman ay maaaring magmukhang matibay sa umpisa. Pero lahat ito ay nagbabago. All of this may promise strength, but none can establish the heart. Hindi nito kayang palakasin ang panloob na pagkatao. Ang tanging makakagawa nito ay biyaya. Kaya ang sabi sa Hebrews 39, mabuti na ang iyong puso, ang iyong panloob na pagkatao, ang iyong pananampalataya ay patibayin ng biyaya. Beside, sa pagharap natin sa Diyos, kaparaanan at kagalingan ba natin ang ating ihaharap sa Diyos? Gawa ba natin ang gagamitin natin para pawiin yung galit ng Diyos? Ipagpapalit mo ba si Kristo kung ang kapalit ng lahat ng ito ay impyerno? Yes, we say na, okay, mau-obtain ko to. If I will exchange Christ now, I will temporarily gain this. Tapos, anong mangyayari? At the end of that, death, hell. Ang sinasabi pa ng iba, hindi. At sa later part na lang ako ng buhay ko magre-repent. Sa later part ko na lang kikilalanin yung biyaya ng Diyos. Ganyan-ganyan yung isang example ni Spurgeon doon sa isang pangangaral niya, babae, nakausap niya, sabi sa bigyan mo ako ng 3 weeks, 2 weeks, or 1 week ata yun. Tapos, yun nga, bumalik yung babae doon sa church. Pero nakalagay na sa kabaong. You never know. You cannot say na saka na ako pupunta sa Diyos. Saka na ako tatanggap sa biyaya. Hindi mo hawak ang buhay mo. Habang naririnig mo yung pangangaral ng salita at pagtawag ng Diyos, tumugon ka sa biyaya ng Diyos. Huwag mong asahan yung mga bagay na nandito sa mundo. Samantalang ito ay mas mababa at hindi mo maikukumpara sa Panginoong Hesukristo. Let's never forget, si Kristo ang biyayang dapat hangarin ng ating mga puso. Siya ang dapat na sentro ng ating mga pananampalataya. I want to ask you, kapag ang puso mo ba ay nanlalamig o yung mga panalangin mo ay tila ba hindi naririnig, kapag nakita mo ang iglesia na nahihirapan, kapag unti-unting nawawala yung kasiyahan sa iglesia na yung kinabibilangan, saan ka humahanap ng kalakasan? Bumabaling ka ba sa strategiya o metodolohiya ng ibang mga iglesia? O pilit kang bumabalik sa iyong mga diskarte at sariling mga paggawa? Again, our text is telling us, magpakatibay ka sa hindi nagbabagong biyaya na kay Kristo nagmumula. No, I'm not saying that is all bad. Pero again, wag nating ihiwalay sa biyaya. Yung mga bagay na ina-adapt natin from other churches, we adopt it because we see faithfulness to Christ. Nakikita natin na ito ay hindi hiwalay sa Ebanghelyo. Nakikita natin na ito ay makakatulong sa paglago sa Ebanghelyo. But that's not our main source. It is only a means for us. Ito'y kaparaanan lamang. Pero kung titignan natin yun na para bang yun yung ating pinagmumulan at pinagkukunan,
na para bang yung buhay ng iglesia ay nakadepende sa paggawa mo nun, that's the problem. Let's always go back to the right source, and that is Christ alone. Siya yung biyaya na dapat nating makita. Kaya ang hamon sa atin, when we see ourselves failing, personal, or kung makita natin corporately, nakikita natin ang church na may pagkukulang, wag tayong humanap ng, let's not resort to the human ways, we should return to Christ all-sufficient grace. Dapat hanapin natin yung biyaya, doon tayo magpakalakas, dito tayo manindigan na tumayo. Mahalagang parte nito na naiintindihan natin yung biyaya. Lahat ng kaparaanan na gawa ng tao ay para bang buhangin kung ito ay gagawin natin na batayan ng ating kaligtasan, paglago at katatagan. Kung yung mga bagay na yon, ang pagbabatayan mo ng kaligtasan, ng iyong paglago at ng iyong katatagan o ng iyong pagpapatuloy, that's a problem. Maaaring ang kaparaanan ng tao ay hindi makatulong sa mga practical na bagay, pero hindi nito kayang magbigay ng matibay na pundasyon sa ating mga espiritual na buhay. That's what is lacking to that, no? Hindi nito kayang iresolba yung ating mga espiritual na buhay. Kaya sa tuwing nakakakita tayo ng mga pagkukulang o kabiguan, huwag nating isipin na ang sagot ay gimmick, dumadaming bilang, o kaya isipin natin na ang kailangan natin magaling na tagapanguna, magaling na personalidad, yan yung magsasalba sa iglesia. No, it's not like that. Nilagay ko dyan yung gospel challenge para makita natin na ito ay tila ba kaligtasan din, na ang kaligtasan ay hindi mo makukuha sa gawa ng tao, kundi sa biyaya lamang ng Panginoong Jesucristo. Kung nagsimula ka sa biyaya, what makes you think na makakapagpatuloy ka hiwalay sa biyaya? Bakit mo sasabihin na, magsisimula ako kay Kristo, ako natatapos? It's very wrong for us to think na sabihin, sinimulan mo, tatapusin ko. Pang pelikula yan. Wala ka sa pelikula. Ang panawagan sa atin ng Diyos ay bumalik tayo lagi sa biyaya ni Kristo. Ang biyaya ni Kristo ay hindi buhangin, kagaya ng kinanta natin. No, siya ay bato na hindi matitinag, maaasahan ng ating mga kaluluwa. Kung kaya sa Kanya tayo tumindig, dahil sa Kanya lamang masusumpungan ang isang matatag na panloob, puso, pananampalataya, anuman ang panahon. Now, kung ang mga kaparaanan ng tao ay hindi makakapagpatatag, saan tayo dapat humawak? Ang sagot ay malinaw, no? For it is good for the heart to be strengthened by grace. Kaya ito yung pangalawa natin, the sufficiency of God's grace. Sa verse 9, ang sabi, it is good for the heart to be established by grace. Yung heart dito ay pumapatungkol, kagaya ng sinasabi ko kanina, patungkol sa panloob na pagkatao, hangarin ng ating mga puso. Ito ay pumapatungkol sa ating pananampalataya. Those are the translation in ang salita ng Diyos. At kung ang kinakausap dito ay mga mananampalataya na humaharap sa mga mahihirap na hamon, pwede nating i-assume na dahil tiyak na susubukin ang ating mga panloob, ang ating pananampalataya, ang palaging mabuting gawin ay pagtibayin o magpatibay sa biyaya. Ang magandang suriin ay anong hinahangad ng iyong panloob na pagkatao. In everything that you do, even related sa iglesia or sa labas ng iglesia, anong hangarin mo? Bakit mo to ginagawa? Ngayon, ano ba yung tinutukoy na biyaya dito? Ito ay pumapatungkol sa mapagbiyayang pagkilos ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan at pagpapatatag sa kanyang mga anak. No? Kaya ang biyaya rito ay hindi isang bagay o damdamin kasi parang isa tong salita na abused eh. Basta mabuti, biyaya yan. No? But this one, it is actually pertaining doon sa kaligtasan.
Ito ay pagpapatatag sa mga anak ng Diyos. Kaya yung biyaya, again, hindi siya bagay, hindi siya damdamin, kundi isang ugnayan kay Kristo mismo. Ito ay ugnayan sa loob ng tipanan. Paulit-ulit yung maririnig yan na ang Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng tipanan o ng ugnayan kung walang tipanan. Laging kapag sinabi nating ugnayan sa Diyos, laging nasa loob yun ng tipanan. It may be broken, but again, it is still under the covenant. Ibig sabihin, kapag sinabi natin the heart established by grace, ito ay katumbas ng pagsasabi na ang ating puso ay pinatitibay ng ating pakikiisa kay Kristo at sa kanyang ginawa para sa atin. Hindi to just any other kind of grace. It is all pertaining to your union with Christ, your communion with Christ. Kung sino si Kristo, ano yung ginawa ni Kristo. Pansinin nyo na sa kabuuan ng aklat ng Hebrews, ipinakita ang lahat ng mga lumang seremonyal at panlabas na paraan at pinakita doon na walang kakayahan yon para patatagin, patibayin ang ating mga budi. We can see that in Hebrews 9:9-10. Hindi mga pagkain o mga ritual ang naglilinis sa puso ng tao, kundi ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Hebrews 9:14. Kaya pag inintindi natin yung verse 9, ang binibigyang diin ng may akda na yung tunay na pakinabangan ay hindi yung seremonyal na pagkain, kundi yung biyaya na nagmumula kay Kristo. At ang biyayang ito ay hindi lang sapat, kundi sapat-sapat. It is all sufficient. Sufficient saan? Sapat ito para sa kaligtasan. Sapagkat ito ay nakaugat sa isang sakripisyo, kagaya ng sinabi sa Hebrews 10:10, it is once and for all. Wala nang dapat idagdag o ulitin pa. Sapat siya. Ano pa? Sapat ito para sa usapin ng kabanalan. Dahil ang parehong biyaya na nagliligtas ay siya ring biyaya na nagpapatuloy sa atin. Kaya few verses ng chapter 13 on verse 21, sabi doon, to equip you with everything good. Para makapagpatuloy ka, i-equip ka sa mga mabubuting mga bagay. Ano pa? Sapat ito para sa katatagan. So sapat sa kaligtasan, sapat sa kabanalan, sapat sa katatagan. Sapagkat ito ay hindi nakabatay sa ating gawa, kundi sa hindi nagbabagong katapatan ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi siya nagbabago, sapat siya. Kaya kung susumahin natin lahat-lahat ang biyayang ito na tinutukoy dito sa verse 9 ay walang iba kundi yung verse 8. Si Kristo mismo, ang kanyang persona at tapos na gawa na siyang nagbibigay ng lakas. Magpakatibay ka kay Kristo, hindi sa mga ritual, hindi sa mga bagay na gawa lang ng tao, suhestyon lang ng tao. Sapagkat ang mga bagay na yon ay hindi nakakapagligtas, hindi nakakapagbigay ng kabanalan, hindi nakapagbibigay ng katatagan. Ang tanging makakagawa nun ay si Kristo lang. Sa usapin ng kaligtasan, kabanalan at katatagan at pagpapatuloy sa pananampalataya, all you need is Christ. Ang kailangan mo ay ang Panginoong Hesukristo. Malawak yon, no? Pag sinabi nating established by grace, hindi ito basta pakiramdam ng kaginhawaan, kundi katotohanan na nakaugat doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Sa kanyang tapos na gawain doon sa krus na naging batayan natin para magkaroon tayo ng maayos na katayuan sa harap ng Diyos. Again, hindi ka makakaharap sa Diyos at sasabihin mo, ito yung mga kayamanan ko. Ito yung mga bagay na ginawa ko, tanggapin mo ako. Hindi yung mga bagay na iyon ang sasabihin mo at ihaharap mo sa Diyos at sasabihin mo, tanggapin mo ako kasi gumawa naman ako ng kabutihan sa kapwa ko. Hindi naman ako kasing sama ng iba. No, that's the problem sa mga compromise na mga truth, no? Pag sinasabi mo si Kristo pero may dagdag, again, ang usapin natin dito ay katayuan natin sa harap ng Diyos. Bakit
napawi ang galit ng Diyos, yun ay walang iba kundi dahil lamang sa Panginoong Hesukristo. Ito dapat yung biyaya na palaging binabalikan, si Kristo na hindi nagbabago. Again, this unchanging Christ is the very basis of our stability. Katatagan, katibayan, pagpapatuloy kay Kristo. Kaya nga minsan wala kang pangamba eh. Kahit meron kang kapatid na nahihirapan, nakikita mo na nahihirapan, nag-i-struggle, pero dahil malinaw sa kanya yung ebanghelyo, malinaw sa kanya si Kristo, less yung kaba mo. Dahil nakikita mo na may pagpapahalaga at pagkilala siya sa Panginoong Hesukristo. And we should remember that because Christ is unchanging, makakasigurado tayo na ang kanyang biyaya ay hindi mabibigo. Because Christ is unchanging, we can be sure that His grace is unfailing. Ito yung dahilan din bakit pinapakita ng Book of Hebrews yung superiority ng Panginoong Hesukristo mula umpisa. Dahil si Kristo, yung pinakataluktok ng biyaya na pinakakailangan ng bawat mananampalataya, siya yung sapat-sapat na biyaya na hindi naluluma. Hindi siya katulad ng pagkain na nabubulok. Tanging siya lamang ang makapag-iingat sa bawat mananampalataya. No matter how deep yung concern ng yung pastor o ng yung mga kapatid sa iglesia para sa kalagayan mo, hindi ito yung nag-iingat sa'yo bilang mananampalataya. Ginagamit yon, oo. Pero wag nating kalimutan yung biyaya sa likod ng mga natatanggap natin ng mga kabutihan at sa mga kaparaanan na yon. Again, kung nasa loob ka ng tipanan ng biyaya, siya na nagsimula ng mabuting paggawa sa iyo ay siya ring magiging pagpapatuloy mo hanggang marating mo ang dulo. Sabi doon sa verse 5, sa anumang paraan ay hindi kanya iiwan o pababayaan. Sa anumang paraan ay hindi kanya iiwan o pababayaan. Try to read that repeatedly. Sa anumang paraan, hindi kanya iiwan o pababayaan man. Sa kabila ng maraming pangiiwan at pagpapabaya, ang biyayang tumatawag sa atin ay siya na hindi kailanman mangiiwan at hindi kailanman makikitaan ng kapabayaan. And He will do that perfectly. Sa loob ng tipanan ng biyaya. It is very encouraging to see the beauty of that covenant of grace. Walang mag-aalok sa'yo ng ganong klase ng kagandahan, even the closest, those people whom we love the most, ikay bibiguin. May mga times na iiwan ka rin nila. May mga times na mapababayaan ka nila because they are imperfect. They are changing. But the Christ that we have is perfect and never changing. Chase Christ. Hanapin natin ang Panginoong Hesukristo. Kung ang biyaya ni Kristo at ang kanyang ebanghelyo ay isang mayaman at hindi nauubos na bukal ng pagpapala, alalahanin natin na may daluyan ito para makarating at mailapat sa atin ng mga Kristiyano. At ang mga daluyang ito ay tinatawag natin ng mga kaparaanan ng biyaya. Maaaring gasgas na yan sa iba, pero katulad ng biyaya, hindi ito naluluma. Ito ay kaparaanan na binigay ng Diyos, hindi imbento ng tao. Ito ay mula sa Diyos. Ang pagpapahalaga natin dito ay hindi dahil nagagawa mo ng mabuti. Ang pagpapahalaga natin sa mga kaparaanang iyon ay dahil ito ay mula sa Diyos. The way God strengthened us with His grace is through His appointed means. And this is all over the book of Hebrews. Pag binasa mo yung book of Hebrews, yung salita, chapter 4, verse 12, ginagamit para ma-counter natin yung mga false teaching and madagdagan, ma-increase yung desire natin sa Panginoong Hesukristo. Tinuturo pa rin tayo kay Kristo. Prayer, chapter 4, verse 16, through which we receive His mercy and grace to help us remain in Christ in time of need. Manatili pa rin kay Kristo.
gathering sa 10:25. Dito tayo pinapalago kay Kristo sa pag-ibig, mabuting paggawa at pagpapalakas ng loob para sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Yung sacrifice of praise sa chapter 13 verse 15 na nagtuturo sa atin na mag-alay upang ang pangalan ng Diyos ay maihayag at maitaas. And we proclaim Christ. Even yung mga sacrament, Lord's table, yung verse 10 after this, yung paggamit ng salitang altar, it is actually a language pointing to the communion in about Christ's sacrifice, no? Dito tayo sa mga sakramento, pinapaalalahanan na merong nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Hindi tayo iniwan ng walang pag-asa, tayo ay babalikan, tayo ay makakasama niya sa walang hanggan. We call those means of grace dahil lahat ng yon ay tinuturo tayo pabalik sa Panginoong Jesucristo. Yung mga bagay na hindi natin nakikita noon sa Panginoong Jesucristo ay through those means ay pinapalago at pinapakita sa atin ng Diyos. Ang lahat ng mga kaparaanang ito ay biyaya lamang kung lahat ito ay tinuturo tayo pabalik kay Kristo. Ito ay tinatawag na biyaya dahil, again, tinuturo tayo kung sino yung dapat nating hangarin. Sa pamamagitan din ng mga kaparaanang ito, ang ating paghahangad kay Kristo ay pinapalago. Now, if you will try to evaluate, bakit minsan parang nalalayo yung loob mo sa Panginoong Jesucristo? Hindi ba sa mga kapabayaan din ng mga kaparaanan na yon? Hindi ba sa pagbabaliwala ng mga kaparaanan na yon? Bakit? Dahil ang mga kaparaanan na yon ay hindi gawa ng tao, kundi mula sa Diyos. Ito ay mga kaparaanan na biyaya, hindi nabubulok. Ito ay kaparaanan na hindi pa iba-iba, hindi rin kakaiba. Ito ay mga kaparaanan na dapat nating tuparin at dapat pumuno sa ating mga gawain dahil ito ay mga kaparaanan na tunay na kapakinabangan sapagkat sinasalamin nito ang hindi nagbabagong Kristo na pinapahalagahan mo dahil siya yung nagligtas sa iyo. Kapag hindi na importante si Kristo, anong ginagawa mo? Let's be honest, may mga times na ganyan. We are confused. Diba? Pero bumabalik ka ba sa salita para paalalahanan yung sarili mo kung sino yung Panginoon mo? Ay, yung ginagawa ni David, sobrang manghang-mangha ako eh. May mga times na sinasabi niya doon sa Psalms na hanggang kailan mo itatago yung mukha mo sa akin? Hanggang kailan mo papahintulot na maranasan ko to? Iligtas mo ako. Alam mo, kapag hindi niya makita ang kanyang Panginoon sa kanyang pangkasalukuyang sitwasyon, he will always go back sa nakaraan, sa ginawa ng Panginoon. Kung wala na siya makita dyan, titingin siya sa pangako in the future. Bakit nasanay siya ng ganun na hindi pwedeng wala akong, dahil mayaman. Kilala niya yung kanyang Panginoon sa mga kaparaanan na mayaman niyang isinasagawa, hindi siya nawawalan ng kanyang pagtingin sa kanyang Panginoon. This is why we can say na yung pagpapatuloy ng iglesia ay secured through Christ Himself sa kanyang mga appointed means. Yung pagbinasa mo yung Hebrews, pag tinignan mo yung verse 1, sinabi dyan, ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigang magkapatid. No, paano tayo makakapagpatuloy ng pag-ibig sa ating mga kapatid? Di ba? By giving them Christ. By praying for them. By being with them. Pag sinabi mong give Christ to them, anong ibig sabihin nun? Anong ginagawa mo? Di ba hindi labas yun sa mga kaparaanan ng Diyos? Yung verse 2 to 3, yung being hospitable and being caring for those who are in need, yun yung very sense ng fellowship, which is also a means of grace. Verse 4, how do we honor our marriage and other relationship? Di ba? By the sanctifying word and prayer, means of grace pa din. Verse 5, how can you have contentment in Christ? Paano ka iniingatan ng Diyos mula sa mga idolo tulad ng pag-ibig sa pera? Hindi ba't sa mga kaparaanan din ang biyaya?
The list goes on. Saan mo malinaw na nakikita yung pagtulong at pag-abot sa iyo ng Diyos? Saan kanya binibigyan ng katiyakan? Hindi ba sa pamamagitan ng mga itinalaga niyang kaparaanan? When we look at our pastors, our leaders, our deacons, those who desire yung office ng elders, hindi naman kapugian o kakisigan ng mga tao yung tinitignan natin, kundi ano yung buhay nila in relation doon sa mga kaparaanan din ng biyaya na yun. Gaano katotoo si Kristo doon sa mga kaparaanan ng biyaya na ipinapamuhay nila. Actually, yung verse 7 kasi dito, tinanggal ko, pero ang ideya kasi nito nung una, akala ko, remember your leader na para bang alalahanin mo sila, ipanalangin mo sila. Pwede naman, pero yung parang pinaka-context niya, itong mga leader na to namatay. Namatay sila, nahawak-hawak ang Panginoong Yesukristo. Tularan mo sila. Bakit? Dahil kay Kristo, dahil sa paghawak nila kay Kristo. Hindi natin sila tinutularan sa gawa nila, kundi yung paghawak nila sa Panginoong Yesukristo dahil si Kristo ay totoo sa kanila. Hindi pa rin hiwalay doon sa biyaya. Kung saang tapat na pinagsasaluhan ng mga kaparaanan ng biyaya, andun pinagsasaluhan ang hindi nagbabagong kasapatan ni Kristo. Again, ito yung sinasabi ko na hindi lang naman ito magiging totoo kapag hindi na si Kristo yung hinahanap mo. Kapag hindi na si Kristo yung bumubusog sa'yo. Kapag hindi na si Kristo yung kaaliwan mo at kumpiyansa mo. No? You will never be satisfied doon. Pansinin niyo kapag ang puso ng bawat Kristiyano ay matibay na nakaangkla sa biyaya at sa kasapatan ni Kristo, sila yung nakakakita, nakapakinabangan yung mga ordinaryong kaparaanan ng biyaya. Sila yung hindi basta madadala ng mga maling katuruan. When your heart is fixed on Christ's grace, you cannot be just tossed around by anything. Kaya ang patuloy na hamon sa atin ay suriin natin yung hangarin ng ating mga puso. Do we really long for Christ? Dapat tiyakin natin na siya yung pinaka-core reason why we are here, why we are doing this means of grace, why we are thankful na merong panalangin, pagbabasa, may pagtitipon lingguhan, merong pakikisama sa iglesia, and those things, mga sakramento. You cannot be grateful and thankful dun sa mga kaparaanan na yon apart from Christ, apart from our grace. Alam niyo, yung mga kaparaanan ng biyaya ay maaaring hindi maging biyaya, kundi maging sumpa na laban sa iyo kung hindi na si Kristo ang tunay na hinahangad ng iyong puso. Ito ay maaaring maging kabigatan at makitang sagabal, isang pagpapahirap at gawaing nakakaumay. Ngunit kung si Kristo ang siyang laman ng iyong puso, ang mga kaparaanan ng biyaya ay nagiging bukal ng kaaliwan at kalakasan. Ang pagbabasa ng salita ay nagiging pagkain ng iyong kaluluwa. Ang pananalangin ay nagiging hininga ng iyong spirito. Ang pagtitipon ay nagiging kasiyahan ng iyong puso. Ang pag-aalay ng papuri ay nagiging bunga ng iyong kagalakan. At ang hapag ng Panginoon ay nagiging paalala na walang hanggang pag-asa na meron tayo sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, huwag tayong malinlang ng mga paraang makatao o mga panlabas na anyo ng relihiyon. Ang tanging nakakapagpatatag lang sa atin ay ang biyaya ni Kristo na dumadaloy sa mga kaparaanan na siya mismo yung nagtakda. Dito tayo itinayo ng Diyos sa kanyang iglesia at ito rin yung gagamitin niya para makapagpatuloy tayo hanggang sa dulo. It is foolish for us to think that we can continue na binabaliwala natin kung saan tayo ibinilang, kung ano yung mga kaparaanan na binigay para sa atin. Kaya yung panawagan sa bawat isa na naririto, kung meron dito na dumadalo ngayon na hindi pa talaga nakahawak sa Panginoong Hesukristo, maybe you are still trusting in your own ways. Baka umaasa ka pa sa sarili mong kaparaanan, sa iyong sariling kabutihan, o sa relihiyon na iyong nakalakihan at nakasanayan. Hindi yung mga bagay na yon ang magliligtas sa iyo. Ang paalala sa atin ng Book of Hebrews, walang
kaparaanan ng tao ang makapagliligtas sa atin. Only Christ once and for all sacrifice is enough to establish you before God. Let me end sa tuwing hinahanap natin ang ating seguridad sa mga bagay na gawa ng tao, paglilingkod, tradisyon, damdamin, o maging mga serbisyo o ministeryo, unti-unti tayong inaanod nito palayo kay Kristo dahil nakadirekta lang tayo sa gawa ng tao or nakadepende lang tayo sa gawa ng tao. Pero dahil sa habag ng ating Panginoon, patuloy tayong tinatawag ng Diyos pabalik sa isang payak ngunit walang hanggang katotohanan. Ano yung sabi ng text? Mabuti para sa ating puso ang patibayin ng biyaya. Ito yung bumubuhat sa iglesia sa bawat panahon. Ito ang umaalalay sa mga mananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Ito yung humahawak sa ating mga kaluluwa kapag tayo ay bumabagsak. Ang biyaya na nagligtas kina Luther, kina Calvin at sa mga martir na mga Kristiyano ay siya ring biyayang umaalalay sa atin ngayon sapagkat si Kristo ay hindi nagbabago. At ang iglesyang nananatiling nakasandal sa biyayang yun ay mananatiling matatag sa huling panahon. ARBC, keep reforming by grace. Ipahinga mo ang iyong puso sa Kanya na ang biyaya ay higit sa ating mga pagkakasala. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay dumudulog at nagpapasalamat na ang kaligtasan, ang katatagan, ang pagpapatuloy ay hindi nakadepende sa amin. Wala kaming pwedeng ipagmalaki sa inyo maliban sa ibinigay mo na biyaya sa amin ng Panginoong Hesukristo. Sana po ito ay maintindihan ng bawat isa. Wala kaming ihaharap, wala kaming ibang hawak, kundi ang biyaya na aming tinanggap, ang Panginoong Hesukristo. Nawa mas lalo kaming yumaman dito. Ikaw ang magpabanal, ikaw ang magpatatag, ikaw ang maglinis, nang sa ganun ang aming mga puso ay magpapatuloy at titindig sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo ang iglesia, ang aming pagpapatuloy ay hindi nawa mawalay sa inyong maluwalhating biyaya. Pinupuri ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.